So, nakaipon ka na ng 5 million pesos mo, my dudes, at meron kang 140 square meters na lote. Kaya mo ba magpatayo ng ganitong bahay? So, first and foremost, my dudes, yung lote natin ay 10 by 14 meters. Yung 10 meters, yun yung frontage natin. Now, para naman sa floor area ng bahay na to, it is around 120 square meters, which kakasya na ang family of 3 comfortably. Speaking of comfortable, yung design nito brings back yung memories ko nung 1990s, nung bata pa ako. Yun yung pinaka-inspiration dun sa design nito, which is classic 90s Filipino house with a modern twist. So kung papansinin natin, my dudes, binalik namin yung jalousie windows from the early 90s. So yan yung mga bintana natin dahil one, jalousie windows are relatively affordable and hindi rin basta-basta pinapasok ito ng ulan, my dudes. And not to mention na pag meron kang tinamaan dyan, hindi buong glass panel yung mababasag. Isang jalous lang. Yun may tawag doon sa isang louver lang niya. Pwede nyo gawin dyan pag nakabasag kayo ng isang panel, kuha lang kayo sa kapitbahay nyo, tapos ilipat nyo. Which brings us to one of the downsides ng jalousie, my dudes, ay madali siyang baklasin. So, it's not exactly, burglar proof. Now, dahil yung jalousie windows natin ay horizontal na elements, pag ganyan siya, kailangan natin siya i-balance with some vertical elements tulad nitong ating standing seam na exterior cladding at itong ating railings, fence at yung gate natin. Vertical na yung ginawa namin dyan para balance. Speaking of balance, meron tayong gate sa right at sa left side ng ating property. So dito sa right side, ito yung gate natin pang tao or pang bisita. And then sa left side, yung gate natin para sa ating carport. So pagpasok natin dyan, makikita natin yung one car carport natin. And for the uninitiated, ang pagkakaiba ng carport sa garage ay ang carport open siya tulad nito. Ang garahe ay fully enclosed. So kumbaga sa damit, yung garage ay turtleneck at itong ating carport ay ang tank tops to show off your muscles. Anyway, balik tayo dun sa ating carport. So pagpunta natin dyan, makita natin on the right side meron tayong 2 steps dyan and then meron tayong sliding door over here. Para pwede rin tayo dyan pumasok pag galing tayo sa kotse at tinatamad tayong maglakad across our beautiful front walkway papunta sa ating main entrance over here. Ayan. So dito sa ating main entrance ay pivot door yung ginawa namin, which is solid wood, which symbolizes security, strength, and safety. Yan. Kaya massive na wooden door yung nilagay natin dyan sa entrance. Although, meron tayong side light dito sa gilid kung saan pwede nyo silipin kung sino yung nandun sa ating gate. Now, pagpasok natin dyan sa ating main entrance, on to our left ay ang ating napakagandang living space or ang ating sala. Now, dito sa ating sala, dyan sa isang side niya ay yung ating sliding door exiting to our carport. And papansin nyo, wala tayong TV dito sa sala kasi ang pinaka-purpose lang nito ay reception. Now, na-imagine ko kasi na yung titira dito sa bahay na ito is lagi silang merong bisita, marami silang friends, they're very sociable person. So, this area is for socializing. Yung TV, nilocate natin somewhere else which makikita nyo mamaya. Now, across the sala, makikita nyo ang ating dining/kitchen island combo. So, yun yung isa sa mga design challenges ng maliliit na lote and maliliit na bahay ay minsan kailangan nyo i-combine or gawing multi-purpose yung isang bagay. Like yung ating kitchen island, dyan usually nagpre-prepare ng mga pagkain, which in a Filipino household where mainly sa bahay namin nung bata pa ako ay dun sa dining table na nagpre-prepare. Wala kaming kitchen island noon. Yun na yung ginawa ko dito, mababa na siya para pwede kayo mag-chop ng gulay habang nakaupo. Who wants to prepare food ng nakatayo? Ew, uncivilized. Anyway, kung titignan natin dyan sa right side ng ating dining kitchen island combo, meron tayong napakaganda na raw concrete wall. Now, Tito Oliver, mas matipid ba ang raw concrete wall as compared sa pinturadong wall? The answer is usually no kasi kailangan maganda yung pagkakapalitada niyan. So, mas matagal yung isi-spend na time dyan ng ating mason and dapat magaling din yung mason na i-hire nyo which magagaling na mason, usually matataas yung mga sweldo nila. Now, after nyo palitadahan yan, hindi nyo pwedeng iwan lang na raw concrete wall dahil magkakaroon siya ng parang efflorescence na may lumalabas na mga white stuff which is salts
which is advantageous pag naubusan kayo ng asin, pero I'm pretty sure di edible yung salts na lumalabas dun sa ating concrete. So gusto nating maiwasan yon. So lalagyan natin itong ating raw concrete ng mga sealers. So meron tayong dalawang klaseng sealers. Typically, meron tayong concrete sealer na penetrative. Basically, pumapasok siya dun sa ating concrete wall at i-fill niya yung mga gaps para hindi mapasukan yung maliliit na micro holes dun sa cement natin ng moisture. And then, meron naman tayong film forming na concrete sealer kung saan papahin nyo siya at parang lalagyan nyo ng Q-Tex or transparent na paint kung saan film siya na ipoprotect yung concrete natin from moisture. So aside from efflorescence, maiwasan din mamansahan yung raw concrete wall pag nilagyan nyo ito ng sealer, my dudes. So magiging stain resistant na siya aside from moisture resistant, which is very, very good. And tatagal din yung buhay ng concrete pag sinil nyo yun. Anyway, balik tayo dito sa kitchen area natin, my dudes. This is more of a show kitchen or entertainment kitchen. Kasi nasaan yung lutoan? Maglalabas ba ako dyan ng kalan? Tapos parang magsasamgyupsal style luto, kain na lang kami? No, my dudes. Dahil kung papansinin nyo dito, meron tayong pintuan dito which could open. And then, makita na natin yung ating pinaka main na kitchen. So, yung main kitchen natin ay nakatago sa mga bisita. Kasi tulad nga ng sabi ko, socializations yung ating client para dito sa bahay na ito. So, gusto nila pag may biglang bisita ay pwedeng isara lang yan, matatago yung kalat dito sa main kitchen. Now, dito sa main kitchen, dyan na natin makita yung ating refrigerator. And then beside that, we have our cooktop. And across that, ang ating dishwasher at ang ating kitchen sink, which has this wonderful chest-level window to provide natural light dito sa ating kitchen sink. Wonderful. Now, pag tinahak natin yung ating main kitchen, nakita natin sa dulo ay meron tayong pintuan which exits onto our backyard. At sa kabila naman yan ay may access din tayo sa ating carport, which is a must palagi para sa akin. Pag nagde-design ako ay dapat from the carport or garage may access ka sa kitchen para madidiretso mo agad doon yung inyong mga groceries na pinamili. Now, pag dinaanan natin itong ating magubat na backyard, kabilang side makikita natin meron tayong pintuan ulit which we could enter and sasalubungin na tayo nitong ating dining area ulit. So yun, maraming exits itong bahay na ito which would reduce the feeling of claustrophobia na parang, oh no, I'm trapped inside this tiny space. So, pag dinagdagan natin ito ng maraming exits, it would give the feeling of openness, lalo na kung yung mga doors natin ay glass na pintuan. Now, balik tayo dun sa main kitchen door. Pagpasok natin dyan, makita natin meron tayong recessed na powder room dito. And, what is this? That is not just a powder room, my dudes. Pag tinignan nyo sa left side, ay meron tayong washing machine dryer combo dyan. So, this is a laundry room / powder room. Now, the reason kung bakit recessed ito or nakalubog ay dahil nilagay namin to sa ilalim ng ating hagdanan. Para ma-utilize yung dead space under the stairs, nilubog na lang namin yan. Now, speaking of stairs, pag-akyat natin sa ating stairs, ay makita natin napakaganda yung ating mga stair steps. Underlit siya or underluminated. Which is an invento word. Copyright. So, yan. And, what is this dito, Oliver? Nagkamali ka sa paggawa ng model. No, actually, transparent talaga itong ating second flight of stairs papunta sa ating second floor. So, ito ay frosted glass na pag tumagos ka dyan, may kita mo ay ang ating laundry area na. So, yung purpose kung bakit nilagyan namin to ng frosted na glass instead of solid siya na risers ay para may natural light pa rin na makakapasok through this window here, tatagos dyan at i-illuminate niya yung ating powder room laundry combo dun sa baba. Natural light kahit diffused or filtered na siya basta may UV rays pa rin nakakapasok dun sa ating laundry area, i-reduce niya yung chances na magkaroon ng amag at dahil laundry area yan, most likely moist siya. So, yeah, mababawasan yung mga amag na tutubo dyan. Anyway, let us move on sa ating second floor. So, pag-akyat natin dito sa ating napakagandang hagdanan, sasalubungin tayo nitong ating family room kung saan dito na namin nilagay yung ating TV. And beside our TV, we have this very, very nice custom built-in na cabinet. Which, one tip lang my dudes, pag magpapagawa kayo ng mga custom built-in cabinets or pag magdi-DIY kayo ay hanap kayo nung reputable na nagbebenta ng mga melamine-faced marine plywood boards. Kasi
Minsan, kahit sabihin natin na sa specification sinulat nila na furniture grade, hindi tayo makakasiguro kung talagang furniture grade yun. Now, pag sinabing furniture grade, dapat pag sinipat nyo yung plywood, pagdating sa inyo ay hindi siya lumikong ganun. Dapat diretsong-diretso siya. Kahit diretsong-diretso yung dumadating sa inyo, my dudes, pwedeng mag-curve yun if improperly stored. Let's say, ito yung marine plywood nyo, dumating sa inyo, sinilip nyo. Straight na straight. Sindiretso nung buhok nung kaklase nyong kakariban lang. Usually, ini-store to nang nakatayong ganyan, tas nakasandal sa pader na ganon, which is a big no-no, my dudes, dahil may chance na mag-warp yon. Lalo na pag multiple plywoods yon. So, bakit ba ganun kasi sinustore? To save space. Now, ang pinaka-ideal na storage niya ay pahigang ganyan. Bam! Dapat yung sahig nyo ay diretso din. Kundi, mag-warp din yon. Anyway, pagbalik dito sa living room, makikita natin meron tayong sliding doors over here na pag lumabas tayo, ay ma-access na natin ang ating wrap-around balcony. Yung wrap-around balcony natin kalahati ng bahay, yung kanyang napalibutan. Now, pagbalik natin dyan sa ating living space, onto the right side, makikita na natin ang ating very tranquil master bedroom. Pagpasok natin dyan, makikita na natin ang ating bed space. Yan, very nice yung ating bed space. And then may TV ulit tayo in front. And then sa right side ng ating bed space ang ating home office, which meron siyang pintuan that exits again dun sa balkonahe kanina na pinakita ko. Now, dito sa ating home office, papansinin natin meron tayong jalousie window dito na hindi siya nakaharap sa labas ng bahay. So pag lumabas ka dyan sa jalousie window, you're still inside the house. There's a purpose for this. So parang partition lang ito, my dudes, para pwede nyo buksan yan. And that would create a cross breeze na papalamigin niya ang ating areas na ito. At dahil may cross breeze dyan, madadamay na rin itong ating hagdanan kung saan merong mga updraft ng warm air. Pupunta dyan, mag-exit dito sa ating living space or dito sa ating home office. And mapapassive cooling niya itong ating bahay without the use of air conditioning. Now, siyempre, hindi magiging sinlamig ito ng Baguio City. Kung gano'n lang kalamig sa labas, magiging gano'n din kalamig sa loob ng bahay nyo. Saan pupunta yung init? Sa kapitbahay ng chismoso? I hope so, pero hindi. That's not the case. Anyway, balik tayo dito sa ating master bedroom. Sa kabilang side ng ating main bed area ay ang ating walk-in closet. Very nice. Gumamit tayo again itong ating built-in cabinetry, but this time gumamit tayo ng mga glass na doors dahil medyo masikip to, my dudes, pag ginawa nating solid yung pintuan dyan sa walk-in closet. Kaya glass doors, it creates the illusion na mas maluwang itong ating walk-in closet. Now, on the right side, meron tayong pintuan which leads to our master bathroom. So dito sa master bathroom, itong walls ay micro-cement siya, my dudes. Which is cement-based coating siya na may halong resin, some aggregates, and all that stuff na pag pinahid nyo, mukha siyang raw concrete or raw cement finish pa rin. Pero may nabibiling mga micro-cement na specifically designed para ilagay sa mga wet areas tulad ng toilet and bathrooms. Yan. So yan, ginamitan natin ng micro-cement, and then we have our marble design tile accent wall over here. Looks magnifico. Now, nag-aalala kayo, baka masilipan kayo dito. Not to worry, itong jalousie natin ay frosted glass yung ginamit natin dyan. Tulad nung dun sa ating partition, frosted glass din to. So, pag nakasara yan, hindi nila makikita kung anong pinaggagawa nyo dun sa computer nyo. Hindi pala kayo nagtatrabaho. Labas na tayo dyan sa ating master bedroom. Makikita natin meron tayo isang powder room dito which has the same finish as our master bathroom. Yan. And then from there, makikita na natin ang ating bedroom number 1. This could be a guest room or pwede itong bedroom ng ating only child, or kung meron man silang alagang pets at wala silang anak, which most of our generation mukhang ganun na yung nangyayari. Dito nila patitirahin yung kanilang mga alaga. Now, papansinin natin yung ceiling ay raw concrete ulit siya, but not to worry, hindi to slab, kundi fiber cement lang yan na nilagyan ng simulated concrete. They could use lime wash para dito, kung saan pwede nyo ring ma-achieve yung ganitong klaseng design or effect without having to actually magbuhos ng concrete na solid. Na dito sa ating bedroom number 1, meron tayong pintuan dyan which exits to their own personal balcony. So itong balcony na to, hindi na namin kinabit dun sa ating wraparound balcony for privacy reasons. Now, when it comes to pricing, my dudes, take note na estimates natin ay rough lang siya.
hindi actual estimates ito. So your mileage may vary pag pinagawa niyo yung ganitong bahay, but I would like to think na yung cost para sa ganitong klaseng finish at itsura ng bahay would range around 35,000 pesos to around 45,000 pesos dun sa high-end na. Now, pag 35,000 pesos yung kinuha natin na pricing, syempre meron tayong mga sacrifices like itong mga malalaking bintanang tulad nito. Hindi na siya pwede ganyan kalalaki na panels. I-divide nyo na yan para maliliit lang yung mga glass na magagamit natin dito. And then dito sa sahig natin, imbis na high-end SPC flooring, pwedeng gagamitin na lang dyan ay wood design na vinyl na tiles or yung mga medyo affordable na ceramic na wood design tiles. Pwede rin yun yung gamitin nyo. And then, yung mga pocket door tulad nito, mangyayari, swing door na lang siya. So, meron tayong certain aspects ng design na mababago pero yung overall feel ng bahay ay ganito pa rin pag 35,000 pesos. Now, let us compute, my dudes. So, dahil yung floor area natin, 120 square meters times 35,000 pesos, yung bahay natin would cost around 4.2 million pesos para lang sa bahay, my dudes. Hindi pa kasali doon yung exterior improvements at yung presyo ng ating lote. So, 4.2 kasya na sa 5 million pesos. Pwede na, my dudes. Now, let's say, susundin talaga natin tong ganitong itsura with the sliding pocket doors and then magagandang finishes, micro cement, and then high-end yung ating mga cabinetry. Ang mangyayari ay 45,000 pesos times 120 square meters. Abutin kayo ng 5.4 million pesos, my dudes, which is, again, medyo malapit na siya dun sa 5 million pesos natin na costing, which, let me ulit this, my dudes, yung bahay pa lang yun, hindi pa kasali yung ating exterior improvements and all that stuff. So, yeah, 5.4 million pesos for this sort of house. I think that is a good deal. Where do I sign up?